Ang panglabing-anim na sangguniang panlalawigan ay handa na sa kanyang ikawalong karaniwang pulong. Ang kagalang-galang na Vice Gobernador, Adeline M. Angeles, nangungulo. Magandang umaga po sa ating lahat at sapagkat ngayon po ay katapusang araw ng buwan ng Agosto, ang buwan ng wika ay pagsusumikapan po natin na sa session na ito ay gagamit po tayo ng ating sariling wika. Ang ikapitong pangkaraniwang pulong ng ikalabing-anim na sangguniang panlalawigan ng ating lalawigan ng Marinduque ay formal nang binubuksan. Hinihiling po kay kagalang-galang Mercy Rejano na pamunuan ang panalangin na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Sa araw na ito, ang biyaya ng buhay na binigay mo sa amin. Kami lahat po ay nagpapatipon ng mga opisyal ng ating lalawigan upang magkaroon ng isang pagpupulong. At kami pong hihiling sa iyo na kami po lahat ay bigyan mo ng biyaya, ng katalinuhan, ng magandang kaisipan, para ang lahat po ng aming mga gawain ay may isagawa namin na naaalon sa aming sa aming kalooban. Ang lahat ng ito po ay hinihiling namin na kami ay lahat ay magkaisa at amin pong mapagkaisahan, aming maapruban ang lahat ng aming pong mga agenda dito sa aming pagtutulong. Ang lahat ng ito po ay sinasabunin namin sa iyo sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo at ang kanyang ina na si Santa Maria. Amen. Luwal natin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titig mo'y umay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiliw, sa manlulukin, kita masisilin, sa lalat at punog, sa simoy at sa langit mo, Ama, ay ilang ang tulan, awit sa paglayang nilaman, ang isang ng watawat mo'y nagumpay na nagiging, ang bituin na parang niya kailan pa may magiging, parang araw ng maraming pagsitang, lalapit sa dito, ang ligaya naman may mamagin, alamatay ng tayo sa'yo. Hinihiling po sa ating kalihim ng sanggunian na simulan ang pagtawag sa mga pangalan ng mga kasapi na para malaman natin kung tayo ay may quorum. Kagalang-galang Mark Julius Picog Palles, kagalang-galang Aurelio J. Leva III, kagalang-galang Antonio L. Mangkukang III, kagalang-galang Bernardine Opis Mercado, kagalang-galang Melgabal Arencabo, Andito po. kagalang-galang Mercedes Arejano, kagalang-galang Danilo R. Red, kagalang-galang Ismael D. Pilim, kagalang-galang Jose Neril L. Manggol, kagalang-galang Baldomero L. Limpiada, kagalang-galang Loren R. Rosales. Kagalang-galang na tagapangulo, sapagkat meron pong 10 bukal na nasa kapulungan, meron po tayong quorum. Maraming salamat po sa ating kalihim. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga miyembro ng kapulungan, sa ating mga miyembro ng secretariat at sa lahat ng kasama natin sa pagpupulong na ito. Sapagkat tayo po ay may quorum, ay tayo po ay magpapatuloy sa ating session. Atin pong
Nire-recognize ang chairman ng Committee ng Rules, kagalang-galang Leva. Maraming salamat po, binibining tagapangulo. Para po sa pagbasa at pagkukop ng katitikan ng nakaraang sesyon na may petsang Agosto 19 taon 2023, inihiling ko po ang pagpapaliban. Iminumungkahi ko po ang pagpapaliban ng pagbasa sa pasubaling ang mga kasapi ng sanggunian ay magbibigay ng kaukulang pagtatama at pagwawasto sa katitikan ng nakaraang pulong. Ang pagbasa ng katitikan ng nagdaang sesyon ay ating pagpapaliban, subalit ang bawat miyembro ay inaasahang magbigay ng kaukulang pagtatama. Meron bang miyembro ng kapulungang ito na may pagtatama sa ating katitikan noong session natin ng Agosto 19, taong kasalukuyan? Kagalang-galang Leva. Sa pahina 5 po, linyada 249, ito po ay itinukoy sa Komite ng Local Economic Enterprise, Private Public Partnership at Investment Promotion at sa Committee on Rules, Laws and Ordinances para sa maging sanggunian ng dalawang komite. Yun po ang pagtatama. Sa ating pong Secretariat, pakikonsiderar lang po ang pagtatamang ibinibigay. Meron pa po bang ibang miyembro ng kapulungan na may pagtatama sa katitikan na atin ngayong pagtitibayin? Kagalang-galang Leva. Kung wala na po, ay akin pong iminumungkahi na atin po pagtibayin at kupkupin ang katitikan ng nakaraang sesyon na may petsang Agosto 19, 2022. Meron bang pumapangalawa? Mayroong mungkahi at pinangalawahan na ang ating katitikan para sa sesyon noong Agosto 19, taong kasalukuyan ay atin ng pagtibayin. Meron bang tumututol? Walang naririnig na pagtutol ang tagapangulo. Ang katitikan ng ating pagpupulong sa petsang Agosto 19, taong kasalukuyan ay atin na ngayong pinagtitibay. Para po sa usaping nagmula sa katitikan, inaanyahan po ang kasapi ng sanggunian na may usaping nagmula sa na pinagtibay na katitikan. Meron bang mga miyembro ng kapulungang ito na merong nais pag-usapan para sa mga usaping nagmumula sa katitikan na ating ngayong pinagtibay? Ang presiding officer ay merong ilang mungkahi, ilang advice. Una, nais lamang natin na paalalahanan ang lahat na sa privilege hour, ito ay pagkakataon para magpahayag ang miyembro ng kapulungan ng kanyang nais iparating. Ito po ay hindi papanahon para ang ibang miyembro ng kapulungan ay magbigay ng kanyang opinyon kung siya ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Sa privilege hour po natin ay wala dapat deliberasyon. Ang kailangan lamang ay mga pagtatanong na paglilinaw sa nagbibigay ng privilege speech. Kung meron pong ibang pananaw ang ating mga kasama, iyan po ay pwedeng ipahayag niya sa another privilege speech o kaya ay sa panahon na ito ay pag-uusapan sa deliberasyon. Usually, kapag nakapag-report na ang komite. Yun po ay konting paalala lamang. Sa nagpi-privilege speech naman po, mas maganda po na ang ating privilege speech ay magtatapos sa isang proposal o mungkahi. At yung pong mungkahi na yon, usually ang ating i-refer naman sa komite kung ating susuportahan o pagtitibayan. Dapat po ay may klaro o malinaw na hinihiling o mungkahi
ang isang nagpi-privilege speech para alam ng kapulungan ito kung paano makakatulong o maaaksyonan ang issue na dinidiscuss ng nagpi-privilege speech. Ano po? So, yun lamang po. At isang katanungan lang po, wala po ang tagapangulo nung nakaraang session na withdraw po ang mga dokumento ng peak of grid. Ang tanong ko po lang po dito, ano po ang magiging rekomendasyon ng kapulungan tungkol naman po dun sa naging disposisyon na ng sanggunian na pagbibigay ng certificate of original proponent status. Iyon po ba ay nangangahulugan na i-withdraw na rin po ng pamahalaang panlalawigan at ng sangguniang panlalawigan ang resolusyon na nag-authorize sa ating gobernador para mag-issue ng certificate of original proponent status sa peak of grid? Sino po ang kagalang-galang Leva? Binibining tagapangulo, nung nakaraang pong sesyon ay nabanggit nga po na may isang liham na nagmula sa ating punong lalawigan na nagsasabi na ang peak of grid na aplikasyon for sole proponent status ay wini-withdraw na. Subalit ito po ay itinukoy ng inyong lingkod sa magkasanib na komite ng Local Economic Enterprise at Laws and Ordinances upang magkaroon na po ng closure. Ibig sabihin po, dapat po ay magbigay po ng committee report yung dalawang magkaanib na komite kung ano po ang magiging hakbangin kaugnay po ng liham na ibinigay ng ating mahal na gobernador. At kasama na po siguro dyan ay kung ano po ang kahinatnan ng naunang resolusyong pinagtibay ng sangguniang panlalawigan. Kaya po marapat po na bilang tagapangulo nung nakaraang sesyon na ito po ay akin pong iwinesto dito sa katitikan na ating tinalakay kanina para magkaroon po ng tamang hakbangin ang magkaanib na komite. Okay, paumanhin po, hindi ko po na-realize agad kasi nakalagay nga po sa katitikan ay noted. Opo. So ngayon ko lang po na-realize na yan po yung kinorek ninyo. Opo. Na ito po ay naitukoy sa tamang komite. Sige po. So meron pa po bang ibang concern para sa mga usaping nagmumula sa katitikan? Kung wala na po ay atin po ngayong isasara. Kung wala na po ay akin pong hinihiling na isara na po ang usaping nagmula sa katitikan. Dumako naman po tayo sa pagsusog at pagpapatibay ng mga nakahandang agenda. Sa nakahandang agenda po sa araw na ito, meron po tayong isang pambabaleyong pananalita mula kay Kagalang-Galang Bernardine Opis Mercado. Wala po tayong oras para sa mga panauhin. Para po sa pagtukoy, ay meron po tayong tatlo sa liham mula sa ating punong lalawigan. Komunikasyon at petisyon, meron po tayong isa, dalawa, tatlo, apat at mga ordinansang magmula sa Sangguniang Bayan, meron po tayong tatlo, meron po tayong panukalang ordinansang isa, panukalang resolusyong tatlo, may ulat ng komite na isa at may takdang gawain para sa araw na ito na dalawa. At wala na po tayong iba pang agenda maliban po sa ipinadala ng ating mahal na gobernador na nakalagay sa wikang Ingles bilang certified as urgent, ay isang liham po sa mahal na gobernador na umihiling ng autorisasyon para lumagda sa ngalan po ng lalawigan ng Marinduque para sa Implementation Management Agreement with the Department of Agriculture, PRDP. At ito po ay aking iminumungkahi na maging susog sa nakatakdang agenda para sa araw na ito. Hinihiling ko po ang pagpapatibay ng nakatahandang agenda na may pagsusog. Iminungkahi po ng chairman ng committee ng rules na ang kasalukuyang mga nakahandang pag-uusapan o agenda
ay atin ang aprubahan na may pagsusog o dagdag na items. Meron po bang tumututol? Ito po ay pinangalawahan at walang pagtutol. Ang atin pong nakahandang pag-uusapan ay atin na ngayong pinagtitibay ng may kaukulang pagsusog. Binibining Tagapangulo, para po sa pampribilehiyong pananalita, hinihiling ko po na kilalanin ng kapulungan ito si Kagalang-Galang Bernadine Opis Mercado para sa kanyang pampribilehiyong pananalita. Ang kagalang-galang na kinatawan mula sa Bayan ng Buwa, Kagalang-Galang Bernadine Mercado Opis ay atin ngayong binibigyan ng pagkakataon para sa privilege speech. Marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa ating mga iginagalang ng mga kasamahang bukal at pinagpipitagan ng BC Gobernador. Noong August 17, 2022 ay ipinamalita o binahagi ni Yusek Erwin Tulfo ang tungkol sa programa ng DSWD IX Educational Assistance Program. Isang napakalaking tulong sa ating mga kababayan ang nasabing educational assistance payout sa mga student in crisis para makatulong sa pagbili nila ng mga school supplies, projects, allowance at iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Ang ahensya ng DSWD ay nag-schedule ng assessment at payout noong August 20, 2022 na kinabibilangan ng unang distrito, Buwak, Gasan, Mugpog na ginanap sa Capitol Compound. Noong nakaraang Sabado, August 27, 2022, ay muling nagkaroon ng assessment para sa mga taga-Buwak at muli ay sa Capitol Car Park ito ginanap. Samantalang ang bayan ng Mugpog ay sa kanilang munisipyo ang venue at ganun din sa Gasan sa kanilang munisipyo. Sa mga susunod na Sabado ay 2nd District naman ang schedule ng assessment payout nila. Sa September 3, 2022, Buena Vista na gagawin sa Municipal Covered Court simula 8 a.m. until 5 p.m. September 10, 2022, Santa Cruz sa Gymnasium 8 a.m. to 5 p.m. at September 17, Torrijos sa Municipal Covered Court simula 8 a.m. until 5 p.m. Ang nasabing programa ay may mga dokumentong kailangan isumiti para makatanggap ng assistance mula sa DSWD. Ito ay ang Certificate of Registration, Enrollment o anumang dokumento na nagpapatunay na enrolled ang isang bata, isang valid ID ng mga magulang, guardian at mga estudyante na nasa college, vocational na tatanggap ng educational assistance. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng student in crisis, breadwinner, working student, anak ng solo parent, anak ng overseas Filipino worker, may magulang na may HIV, ulila, na inabandona na nakatira sa kaanak, walang trabaho ang magulang, biktima ng pang-aabuso at biktima ng kalamidad o sakuna. Sa bawat kategorya ay may kaukulang matatanggap na halaga. Sa elementarya 1,000 o 1,000 pesos, sa high school ay 2,000 o 2,000, sa senior high school ay 3,000 o 3,000 at sa vocational college ay 4,000 o 4,000 pesos. Sa mga nakalipas na assessment payout nila ay makikita nating dinagsa ng taong bayan ang nasabing programa ng DSWD sa haba ng pila at nagbabakasakali na mapabilang sila sa mabibigyan ng pinansyal na tulong. Biyernes ng gabi pa lang ay nasa pila na ang mga tao kasama ang mga anak na estudyante mula pa sa malalayong barangay. Ang ilan ay inabutan na ng ulan. Marami ang nagutom, may mga nahilo sa pila. Ang nakakalungkot lang po dahil sa hindi magandang pangyayari ay marami ang nagalit nating kababayan. Masasabi natin na may kakulangan ang sistema sa pagpapatupad dahil naghahabol ng deadline ang DSWD na agad may ipamahagi ang tulong at may kakulangan na rin sa kawani ng ahensyang nagpapatupad nito. Ang ilan po sa ating mga kababayan ay ang pamahalaan at mga nakaupong halal na opisyal ng lalawigan ang sinisisi kung bakit magulo ang pag-distribute ng cash assistance. Napag-alaman po natin na hindi lahat ay mabibigyan
dahil ang iba ay hindi kwalipikado na mapabilang sa educational assistance. Isa pang dahilan ay limitado din ang pondo na ibinaba ng nasyonal sa ating pamahalaan. Ayon sa ibinigay na datos ng DSWD ay 15 milyon ang kabuuang halaga ng ibinigay ng nasyonal para sa ating lalawigan. Nais ko lang pong basahin sa inyo ang target number of beneficiaries nating kada municipality. Sa bayan ng Buwak po, ang total na nilalabas sa atin ay 3 million. 300 para sa elementary, 300 sa high school, 300 sa senior high school, at sa college at vocational ay 300 beneficiaries po. Sa bayan ng Benavista ay 2 million po. 200 sa elementary, 200 sa high school, 200 sa senior high, at 200 sa college or vocational. Sa bayan ng Gasan ay 2,200,000. 200 sa elementary, 200 sa high school, 200 sa senior high school, at 250 sa college or vocational. At sa bayan ng Mugpog naman po ay 2,540,000 ang makukuha nilang amount. Elementary ay 200 po, high school ay 300, senior high school ay 300, at 200 din po sa college. Sa bayan ng Santa Cruz, 300 po sa elementary, 300 ang high school, 300 ang senior high school, at 300 din po sa college o vocational courses na nagkakahalaga ng 3 million. At sa bayan ng Torrijos, 250 sa elementary, 250 sa high school, senior high school 250, at 190 beneficiaries sa college o vocational naman po sa bayan ng Torrijos na nagkakahalaga ng 2,260,000. Masasabi po natin na napakadami pa rin pong mamamayan ng ating lalawigan ang umaasa na mabigyan ng educational assistance, lalo't higit yung totoong nangangailangan. Sa kabila ng magandang layunin ng nasabing programa, ay hindi maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga kababayan. Kung kaya't sa pribilehiyong pananalita po na aking ginawa ay layunin ko na sa mga susunod pang schedule ng pamamahagi ng educational assistance ng DSWD ay maiwasan ang di pagkakaunawaan at kalituhan sa ating mga mamamayan. Magkaroon sana at magawan na magandang sistema para sa maayos na daloy ng pamamahagi ng educational assistance, dahil batid nating lahat na ang ganitong programa ay mas higit na kailangan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga magulang at mag-aaral, higit lalo at may face-to-face class na ang ating lalawigan. Maraming salamat po. Dako po tayo sa takdang gawain para sa araw na ito. Para po sa unang takdang gawain,
Iniili ko po kilalanin natin ang chairperson ng Committee on Appropriation. Kagalang-galang na kinatawan mula sa bayan ng Buwak, kagalang-galang Caballes ay kinikilala. Maraming salamat po, Binibini Tagapangulo. Para po sa ating unang business for the day, ating patatalakayin ng item number 1 on budget review from the Provincial Budget Officer for Curriculum Year 2022, General Fund Supplemental number 2, under Appropriation Ordinance 02 Series of 2022 of the Municipality of Buenavista, involving an appropriation of 4,590,875 pesos and 39 cents, and considered operative based on the conditions, comments, and findings of their office. Binibini Tagapangulo, panumal pong inahain ng representasyong ito ang motion na itukoy ito sa Committee on Appropriations para sa kadagdagang talakayan. Hindi pa ba nanaisin ng chairman ng Committee ng Appropriation na ito ay atin ng pag-usapan ngayon, sapagkat ito ay nasa business for the day na? Handa na ba ang komite na irekomenda ang isang resolusyon na nagdedeklara sa supplemental budget number 2 ng bayan ng Buenavista to be operative, valid, and within the authority of the said LGU-TN Act. Ito po yung binabanggit natin. Sa susunod po siguro, yung pong budget review ng provincial budget ay automatic na po natin na ibibigay sa Committee ng Appropriation. Para sa business for the day, ang ilalagay na po natin ay ang proposed resolution base sa kanilang rekomendasyon. Binibini Tagapangulo, nais ko pong baguhin ang aking formal na motion na ano po ngayon ang panibagong motion ng pagtibayin po ang rekomendasyon ng Provincial Budget Officer in relation to General Fund Supplemental number 2 ng Municipality of Buenavista, Binibining Tagapangulo. So sa puntong ito, kagalang-galang na chairman ng Committee ng Appropriation, handa na ba ang komite sa iyong pamumuno na irekomenda ang pagpapasa ng isang resolusyon na nagdedeklara sa provincial budget sa supplemental budget number 2 under Appropriation Ordinance 2 Series of 2022 ng Municipality of Buenavista? Ay handa na po ba kayo na irekomenda sa pamamagitan ng isang resolusyon na ito ay ideklara na nasa sakop ng kapangyarihan ng nasabing LGU? Ito po, Binibini Tagapangulo. Kung ano man po ang inyong what you said po. Sige po. May siguro po medyo alam kong medyo challenging po ito. Imungkahin na lang po ng kagalang-galang na Caballes kung ano po ang mas madali po sa inyo to move for the adoption of the resolution declaring supplemental budget number 2 of Buenavista to be valid, operative, and within the authority of Buenavista to enact, subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Office. Alam ko pong medyo challenge Tagalogin. Okay po. Salamat po, Binibini Tagapangulo. Akin po muling inihahain ng isang formal na motion na mag-adopt ng isang resolution ukol sa budget review ng ating Provincial Budget Officer sa operative based on the conditions, comments, and findings of their office, Madam Presiding Officer. Sa mungkahi ng Chairman ng Committee ng Appropriation, ang resolution na formal na nagdedeklara sa Supplemental Budget number 2 sa ilalim ng Appropriation Ordinance number 2 para sa taong 2022 mula sa bayan ng Buenavista ay formal nang idinideklara na nasa kapangyarihan ng nasabing LGU upang pagtibayin, subject sa mga kondisyon
at kaukulang findings ng Provincial Budget Office. Para po sa pangalawang takdang gawain, para sa araw na ito, inihiling ko po na kilalanin muli ang chairperson ng Committee on Appropriation. Kagalang-galang Caballes. Binibining Tagapangulo, para sa item number 2 po, budget review from the Provincial Budget Officer for Curriculum Year 2022, General Fund Supplemental number 2 under Appropriation Ordinance 02, Series of 2022 of the Municipality of Gasan, involving an appropriation of 742,569 pesos and 18 cents and considered operative based on their conditions, comments, and findings of their office. Binibining Tagapangulo, ang representasyong ito ay formal na naghahain ng isang motion na nagmumungkahi na mag-adopt ng isang resolution na papatibay ng General Fund Supplemental number 2 under Appropriation Ordinance 02 ng Municipality of Gasan bilang operative and within the power and authority of the said municipality. Binibining Tagapangulo. May mungkahi mula sa Kagalang-galang Caballes, pinangalawahan ni Kagalang-galang Leva, ang isang resolusyon na nagdedeklara sa Supplemental Budget number 2 sa ilalim ng Appropriation Ordinance number 2 para sa taong 2022 mula sa bayan ng Gasan ay idinideklara na saklaw ng kapangyarihan ng bayan ng Gasan upang pagtibayin at ipatupad subject sa mga kondisyon at komento ng Provincial Budget Office. Meron bang pagtutol? Wala pong pagtutol. Ang mungkahi at resolusyon ay atin na ngayong formal na pinagtitibay. Para sa ikatlong takdang gawain, para sa araw na ito, inihiling kong muling kilalanin ang chairperson ng Committee on Appropriation. Kagalang-galang Caballes. Binibining Tagapangulo ang ating po item number 3, or letter from Governor Presbyterio J. Velasco Jr. requesting for authority to enter into a memorandum of agreement with the LG of Torrejos for funding support in the amount of 300,000 pesos to be used for the conduct of the 122nd commemoration of the Battle of Pulang Lupa on September 2 to 13, 2022. Binibining Tagapangulo, ang representasyong ito po ay naghahain ng isang formal na motion upang aprobahan ang request na ito ng ating mahal na Gobernador Presbyterio J. Velasco na ang requesting for authority to enter into memorandum of agreement with LG of Torrejos for funding support in the amount of 300,000 to be used for the conduct of the 122nd commemoration of the Battle of Pulang Lupa on September 2 to 13, 2022. Binibining Tagapangulo. Maraming salamat, Bokal Caballes. Meron bang pumapangalawa sa mungkahi? Pinangalawahan ni Bokal Red, Bokal Limpiada, Bokal Leva. Meron bang pagtutol? Pero bago po iyon, meron po bang naka-attach dito na kung saan gagamitin particular na account? Yung 300,000. Naalala ko lang po nung mga nagdaang taon na isa sa nakadelay ay yung wala pala sa AIP. But anyway, hihingi naman siguro sila ng tulong ulit, ng resolution ulit kapag wala pa sa AIP. So may mungkahi at pinangalawahan, meron bang pagtutol? Walang naririnig ang tagapangulo na pagtutol. Ang resolusyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating Gobernador Presbyterio Velasco Jr. upang pumasok sa isang kasunduan sa LGU ng Torrijos upang ito ay mabigyan ng suporta na 300,000 piso para gamitin sa 122nd commemoration ng Battle of Pulang Lupa ay atin ngayong pinagtitibay. Para sa ika-4 na takdang gawain, para sa araw na ito, nais ko pong humiling ng pagkilala mula sa tagapangulo. Kagalang-galang Leva. Mahal na Pangulo, nais ko pong ilipat ang kabayang ito sa Committee of the Whole para makilalanin ang presensya ni Binibining Mariang Cunanan. Ito po ay isang motion.
Ang kasalukuyang kapulungan ay atin ngayong ikino-convert sa Committee of the Whole upang bigyan daan ang ilang mga paglilinaw at katanungan para sa ating panauhin, Ma'am Marian Cunanan. May mungkahi at pinangalawahan, ang kapulungan ngayon ay atin na ikino-convert sa Committee of the Whole. Maraming salamat po, galang-galang na tagapangulo. Nasa atin pong konsiderasyon ang isang kahilingan mula sa ating punong lalawigan for an authority to execute and sign for and in behalf of Marinduque the Implementation Management Agreement with the Department of Agriculture PRDP and Construction Agreement with the winning private contractor for the implementation of PRDP Subproject Improvement Upgrading of Kaganhaw, Amingon, Maybo, Pamtamat Road in the Municipality of Buwak. Siguro po ay hilingan po natin si Ma'am Marian ng kaunting kalinawan sa kahilingan na ito ng ating mahal na gobernador. Okay, isang maikling background information muna tungkol sa kahilingang ito ng ating gobernador. Ma'am Marian. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga iginagalang na bumubuo ng Provincial Board. Magpaumanhin po ninyo at parang medyo nagtanong ako dahil hindi ko po inaasahan ngayong araw talaga na ito ako po ay maanyayahan. But just the same, dahil aware naman po ako doon sa project, ang hinihiling po ninyo ilang kalinawan tungkol doon sa inapprove na proyekto na to be funded jointly by the provincial government at ng PRDP, which is the... Una, Ma'am Marian, humihingi kami ng dispensa para Okay lang po. sa biglaang paghingi sa inyo ng impormasyon. Ito po ay sa intensyon ng nakararami na kung wala namang magiging problema ay maaprubahan na ito sa laling madaling panahon. Wala pong problema. So, Ma'am Marian, konting background information lang para sa, lalo na para sa kaalaman ng mga bagong miyembro ng sanggunian. Malugod po ako magbibigay ng ilang background lang bago doon tayo dumako o doon sa ating dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ang Philippine Rural Development Project po ay isang World Bank funded project. So ito po ay sa pangunguna ng Department of Agriculture. Ang PRDP po ay isang programa o proyekto ng Department of Agriculture na nasabi ko nga na funded ng World Bank para maitulungan direkta ang mga local government units. Ganun din po ang mga kooperatiba, mga asosasyon na kung saan nakatuon ang kanilang mga programa sa agrikultura. So it's mainly agriculture-based. Ang lalawigan po ng Marinduque ay napakapalad dahil sa ngayon po ay meron tayong lima na tinatawag na Rural Enterprise Agri Project. 3 ay yung tinatawag na small livelihood. Kung mamarapatin nyo, iisa-isahin ko po yun. Ano po? Meron tayo sa Nangka Torrijos, yung Nangka Carp beneficiaries. Ang proyekto natin din ay Coco Choir production. Meron tayo sa Butan Sapa Multipurpose Cooperative ng Mugpog. Coco Choir production din po siya and processing. Ang Malbog Arrowroot production and processing sa bayan ng Benavista. Meron tayong malaking proyekto na funded din ng PRDP, pero ito po ay may counterpart tayo na 10% o equity na 10%. Yung Tanikala, yung sa Tugos, Tanikala ng pagkakaisa, Coco Geonet production and processing, at ito pong Bahi Arrowroot production and processing. Nagkakahalaga po siya ng, kung di ako nagkakamali, I don't have the exact figure, mga 6 na milyon. Yun sa Tanikala po ay nasa mga 8 milyon. So 10% po ang equity sa bawat isang proyekto na naaprubahan ng PRDP. And very recently, ito pong FOMCO, yung meat processing ng proyekto ng FOMCO sa Santa Cruz, nagkakahalaga ng 11 million something po ay naaprubahan na rin for funding. In fact, kamakailan po ay inimbitahan din ako sa isang committee hearing para maipaliwanag itong Implementation Management Agreement na isa sa mga requirements po ng PRDP bago ma-download. Ang pagkakaiba po lang ng FOMCO, yung meat processing, direkta po ang PRDP sa cooperative o proponent group, yun ang tawag po ng PRDP. Hindi nadadaan ang pondo
sa local government o sa provincial government. Unlike dun sa mga nauna nating proyekto, tayo po ang binababaan ng proyekto, ng pondo, and then tayo po ang nagre-release. Progress billing po lagi ang PRDP. And recently, just last week po, only last week, naka-receive po ng notice po ang provincial government na yung ating Kaganhaw improvement upgrading ng farm to market road, Kaganhaw Amingon Maybo, na nagkakahalaga na 106 million, covering 5.1 kilometers ng kalsada, ay approved na po for funding. In fact, nag-start na po ng training o ng orientation po ang PRDP, ang kanilang procurement department, para po isa yun sa proseso bago maibaba yung pondo. Ang pondo po ay ibababa as soon as makompleto pa yung mga ibang requirements. But definitely, tuloy na po yung ating Kaganhaw Amingon Maybo FMR. May equity po tayo doon na 10%. Opo. So sa ngayon, meron pa kaming isang hinahabol na yung tinurn over po ng Bayan ng Santa Cruz sa implementasyon ng provincial government, yung pong Kaganhaw Banugbog. Pero kasalukuyan po, kinokompleto pa yung papel. Hopefully, ma-null 1, yung tinatawag nilang no objection letter, as soon as ma-issue po ang null 1, start na po ng procurement, pre-procurement process na po. So yan po, madami na tayong project po na naaprubahan po through PRDP. Napakalaking tulong po niyan. So, yun po yung ating magandang balita na meron tayong panibagong proyekto na naman na mauumpisahan na matagal nang inaasam-asam ng mga barangay, ng community o ng populasyon ng Kaganhaw Amingon Maybo. Mauumpisahan na po siya. So ngayon meron na siyang null 1 na po. Null 1. Ang ibig sabihin ng null 1, pwede na po mag-proceed sa pre-procurement process na po. So magsasubmit na po ng pwede na pong magpasok ng mga dokumento. As soon as mag-schedule po ang back, pwede na po mag-schedule ang back ng bidding schedule po. So wala pa siyang nangyayaring bidding? Wala pa po. Dahil last week pa lang po nag-conduct ng procurement training. So nasa back na po natin kung kailan sila mag-i-schedule po bidding. At ang lahat po ng every step of the way po ay ang PRDP ay laging nandun. Even doon sa during the bidding process po ay uma-attend ang PRDP. Okay, una, congratulations sa atin at congratulations sa PPDO na isa sa nangunguna para sa tuloy-tuloy na mga implementasyon ng PDRP projects dito. Hindi po madali ang pagkuha ng World Bank funded projects na kagaya nito. It is a grant, so talagang dumaan sa butas ng karayom at napakalaking bagay na naririto na tayo ngayon at pwede nang i-implementa at least itong Maybo. Kaganhaw Amingon Maybo, 5.1 kilometers po siya. Matagos na po yan simula dito sa bungad niya sa National Road. Ang lusot na po niya ay sa Tampus. So ito po ay 108? 106 po. 106, around 106 million. 106 million project. Kagalang-galang, Danny Red. Ginang tagapangulo, may nais lang po akong nakakadalawa ka na. Ginang tagapangulo na naman. Dalaga pa po ang tagapangulo. May nais lang po akong itanong sa ating panauhin. Yung po bang PRDP fund, ayan po ba i-download sa probinsya? Yes po. Yan po ay progress billing. Progress billing meaning, every time na meron po tayong isasubmit na accomplishment, tulad ng proseso din po natin, dito lang sa prosesong ito, isinusumite sa PRDP, binavalidate ang PRDP. For instance, yung 15% mobilization is automatic yon. So, binababa talaga nila upon submission ng mga documents. And then, pag maniningil na si contractor, syempre, yung katulad ng ginagawa nating proseso, ay po-process namin sa PPDO, pag nag-submit ang PEO ng accomplishment, like ilang % ang nagawa, sinasubmit po namin yun sa PRDP, binavalidate nila yung bago ibaba yung exact amount. They can bill as often as they can kung masipag ang contractor mag-submit ng dokumento kasi ang PRDP po ay masyadong maproseso. Ang daming documents. The reason why isa yun, para po sa kalaman lahat, nagiging problema namin sa implementation sa PRDP dahil progress billing siya. At every billing po niyan
ay the same documents po, kung gaano kakapal yung first billing mo, ganun din sa mga susunod na billing. But we encourage that kasi medyo mabagal tayo pagdating sa utilization ng pondo. Kung downloaded po siya, ang mag-approve pa rin po ng payments niya, PRDP. O provincial na po? Provincial government na po, pinapavalidate lang natin sa PRDP kung tama yung halimbawa, 15% yung ibibill, 15% of the total project cost. Isasubmit namin ang document doon. Kung ano yung magiging resulta nung validation noong PRDP team, yun po yung ida-download at i-direct ang ibabayad na po. May process pa rin, another process pa rin po yun sa finance, sa accounting, sa treasurer, hindi na po yung dadaan ng budget. Diretso na po siya na accounting kasi yun ay pumapasok sa trust fund po. May tanong lang po ulit ako. Alin po ang ano po ang gagamiting presyo niyan? Presyo po ng provincial government? Opo. Actually, dahil dito po ang bidding. Opo. Opo. Tama ba, no? Di ba, bago nagsimula yung project, meron ng implementation management agreement? Opo, bago po ibaba yung pera, meron na po itong IMA. Ito, hindi po. Ngayon pa lang po ito. Isa po sa requirements itong IMA. Di ba itong una may IMA na? Ang PRD po kasi, per project po ang IMA niya. For security purposes po, kailangan per project approved ay merong implementation management agreement. Ang pagkaintindi ko, bago ka mag-propose, may implementation management. Kailangan po ay naka-null 1 na muna siya. Kasi mahirap naman po may implementation ayun pala management. Yung IMA. Opo. Okay. Doon sa letter ni Governor, dalawa yung hinahiling niya. Yung una, to execute, sign related documents with regards to the IMA. Tama. At yung isa pa is authority should also authorize the undersigned to enter into and execute construction agreement with the winning bidder. Doon sa implementation management agreement, meron siyang documents presented ito. Pero with regards to the construction agreement, wala. Kaya yun yung so wala kaming pagbasihan kung ano yung approve namin doon sa construction. Po, maaari po nagkaroon lang ng nag-emanate kasi yan sa hindi sa amin ang galing yung endorsement. So wala pong construction agreement, IMA lang po ang hinihiling ng PRDP. Kaya nga, so wala yung construction agreement. Wala. Yun po ay after na ng my download ay between back na po ang papasok after. So doon lang tayo muna sa first request. IMA lang po. Sa IMA, oo. So, ang katanungan ko sa mga kasamahan ko kasi medyo voluminous yung kaya tinatanong ko kung preliminary if we need to scrutinize every details of this kasi it's 15-page agreement. Siguro it would be better or it would be more appreciated if we are going to tackle one by one the pertinent provision of the IMA sa committee level. If kung sakali man na ipatabag ito in the committee level, sino yung mga aside from you sa wala na? Pwede po tayo mag-invite ng representative. Siguro mas maganda rin kung ma-appreciate ng committee or ng members of the board kung mabigyan kami ng schematic diagram of the project. Sige po. Siguro ka-presentation from the engineering kasi yung iba dito ay even me ay hindi ko ito natakel kasi siguro ay on the 17th sanggunian on the 14th pa ito na natakel, hindi pa nung 15th sanggunian palalawigan. So siguro Madam Chair, in the meantime it will be further referred to the committee it was originally referred to for further discussion. And kasi meron din po kasing second request na I think ay wala namang attach Hindi naman kailangan. Hindi naman pa necessary.
Yeah, maraming salamat. So, thank you for the advance information. Again, sabi nga po natin, ang intention sana natin ay we are thinking na kung posible na makatulong na ma-approve ito. But it seems na may mga ilan nga ring documents and information that we still need to understand. Like yung dun sa Schedule 3, which is the project implementation plan. Yun po ba ay yung estimated sub-project cost ay naka-attach na dun sa IMA or hindi? Hindi, naka-attach. Yung schedules. Yung schedule po ay dapat po naka-attach po dun sa email. Pero yung detalye po nun, yung po ba ay... Pwede rin po namang i-attach kung kakailanganin po. Kasi yung pong Schedule 9, ang hinihingi doon ay sanggunian resolution authorizing the LCE to execute and enter an IMA and approving the appropriation for the total sub-project cost. So we do not know how to... paano po yun isasagawa? Yung appropriation actually, yung 10% equity is available na sa 20%. So meron na po tayo niyang appropriations para, yun lang naman ang hinihingi. Pero yun po ay yung sa equity. Pero ang binamention dito ay total sub-project cost. Po, pondo po yan naman ng PRDP, yung total sub-project cost. Less the 10% equity. Okay. That's the yun po yung grant ng PRDP. Madam Chair, in as much as ito pong project with regards to the PRDP is related to so many committees, appropriation, agriculture, infrastructure, and laws, may I ask for consideration that it be referred to the Committee of the Whole with your discretion who will lead the committee? Okay, tinatanggap po ito ng komite at ating itinutukoy. Anyway, mamaya na siguro. Isa sa rekomendasyon ng Committee of the Whole ay maitukoy ito formally sa Committee of the Whole continuously. Yes, okay, so mukhang hindi po natin ito mabibigyan ng pinal na desisyon sa ngayon. Meron po bang initial na dagdag katanungan sa atin hong panauhin? Kung hindi po ay siya naman ay sigurado in advance ho, ay i-request po namin kayo na makasama ulit lang na impormasyon. With the assurance, Madam Chair, na ito ay come next session ay matatalakan ito sa plenary. Kasi ito po ay nakasalalay din dito yung pag-umpisa ng proyekto. Madagdag ko lang na impormasyon, ang Kaganhaw Amingon Maybo, tama ka po, Bukal Jojo, na napakatagal na, biro nga namin sa mga tao ay kasabay pa ito ng kardo ng probinsyano. Sa haba ng proseso niya, inabot na ng ganito, ng 16 sangguniang palalawigan. Dahil nakadepende tayo sa mga releases ng World Bank, sa damin po ng mga LGU, sa bawat isang LGU ay maraming proyekto na isinasubmit. Nagkakaubusan ng pondo talaga, yung tinatawag natin ng financing ng grants ng World Bank o ng PRDP. Pumasok na po itong Kaganhaw Amingon Maybo. Even yung Kaganhaw Banugbog, in case na may isama rin ngayong week o next week, meron tayong magandang balita ulit na maririnig. At yung ibang proyekto tulad ng Kawit Tugos na hindi natin alam kung ano rin na magiging kapalaran, pero kasama ka sila doon sa sinatawag na Additional Financing 2. Yung Additional Financing 2 ng World Bank o ng PRDP, yan po ay katuwang po, inilapit po talaga ng PRDP yan kay Governor, being the LPP President. Nagpagawa sila ng resolution para ma-release yung AF2 kasi dito nakasalalay ngayon ating mga request. Sa ngayon po, yung ating proyektong Kaganhaw Amingon Maybo ay medyo nailagay din yan sa alanganin dahil ang iilan na lamang po ang pondo ng PRDP. Mabuti na lamang po at medyo masipag talaga ang ating governor na talagang halos ay weekly ay nakatutok po sa DA at sa PRDP para maisama po yung ating proyekto. So yun po yung ating na kung hanggat maaari, naiintindihan po namin ang inyong pong role as syempre kayo po yung magbibigay ng authority, pero hopefully positibo po ang ating magiging aksyon kasi ito na lang pong imang ito ang hinihintay para mag-proceed po talaga tayo sa procurement process. Hopefully. Thank you po. Thank you. Okay. Ito naman ay kasi nasa session lang ay hindi man masyado natin matatalakay ng maayos. Willing po kami. So kung
committee level, but the committee level, as I have suggested, ay baka pwedeng committee of the Opo, whole na willing po kami i-present po yung detalye noong proyekto. Maraming salamat at kung wala na po ay ano po ang maraming salamat Thank you, Ma'am thank you po. Thank you. Ma'am Marian. Pwede po kayong sumama sa amin sa pananghalian courtesy po ni kagalang-galang sino nga po? Bernardine Opis Mercado. So, matatapos na rin naman po ang session namin maya-maya. So, ano po ang nais So, ang ng chairman rekomendasyon ng po, ipagpatuloy po ang discussion sa committee committee of the whole with the discretion po ng tagapangulo kung sino ang magli-lead committee. At dahil po dyan ay isinasara ko na po at binabalik sa normal na estado ng sangguniang palalawigan ng ating sesyon. Sa mungkahi ng tagapangulo ng Committee ng Rules, muli nating ibinabalik sa ayos ng sesyon ang kapulungang ito. So ano ang rekomendasyon ng Committee of the Whole? Ang rekomendasyon po ay pagpatuloy ang talakayan sa nasabing usapin sa Committee of the Whole. Patuloy nating itinutukoy ang usapin ng kahilingan ng gobernador tungkol sa PRDP project para sa patuloy na pag-aaral at rekomendasyon ng Committee of the Whole. Lead committee po ay... Ang lead committee ay, ito po ay execution agreement. Infra. So, ang sa atin hong rules ay any agreement ay nire-refer natin sa committee ng rules at committee ng infra. And committee ng, sa bagay, with the lead committee o committee on rules. Okay, maraming salamat po. Sa pagpapatuloy po ng takdang gawain ay hiniling ko po na kilalanin natin ang tagapangulo ng Committee on Health para sa kaukulang pagsasakupkup ng isang resolusyon. Kagalang-galang na kinatawan mula sa bayan ng Buwak, kagalang-galang Opis Mercado. Galang ko pong hinihilim na ma-approvean po ang ating resolution authorizing the governor to enter a deed of donation for and in behalf of Torrijos Municipal Hospital and the Multi-Health Solution Enterprises for the donation of 1 unit F200 SD biosensor machine amounting to 200,000 pesos. I so move, Mr. Presiding Officer. Iminungkahi at pinangalawahan, mungkahi ni kagalang-galang Opis Mercado, pinangalawahan ni kagalang-galang Leva, kagalang-galang Limpiada, kagalang-galang Rehano, na pagtibayin ang isang resolusyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating gobernador, Presbitero Velasco Jr., upang katawanin ang lalawigan ng Marinduque sa isang deed of donation sa pagitan ng lalawigan at ng Torrijos, sa ngalan ng Torrijos Municipal Hospital at ng Multi-Health Solution Enterprises para sa donation ng isang unit na F200 SD biosensor machine amounting to 200,000 pesos. Meron bang pagtutol? Walang naririnig ang tagapangulo. Ang resolusyon, ang mungkahi upang pagtibayin ang resolusyong bigyan ng kapangyarihan ng ating gobernador, Presbitero Velasco, upang katawanin ang Torrijos Municipal Hospital sa isang memorandum of agreement, sa isang deed of donation with Multi-Health Solution Enterprises ay atin na ngayong pinagtitibay. Binibining tagapangulo, nais ko pong humiling ng ako ay kilalanin para sa pagsusulong ng isang resolusyon. Kagalang-galang Leva. Kaugnay po ng liham ng SB Secretary ng Torrijos, akin pong iminumungkahi ang pagpapatibay ng isang resolusyon na nagdideklara sa Municipal Ordinance Number 2022-03 na may pamagat na an ordinance reclassifying the positions of Administrative Aid 6, Salary Grade 6, and Administrative Aid 3, Salary Grade 3 in the Office of Health Services into 2 positions of Barangay Health Aid, both Salary Grade 4 ng
Municipality of Torrijos bilang balido at nasa kapangyarihan ng sangguniang bayan upang magakda. Mayroong mungkahi, mayroon bang pumapangalawa sa mungkahi? Pinangalawahan ni Kagawad Mangkukang, Bokal Mangkukang, Bokal Limpiada, Bokal Rehano upang pagtibay ng isang resolusyon na idinedeklara ang Municipal Ordinance number 2022-03 ng bayan ng Torrijos na nasa saklaw ng kanilang kapangyarihan upang pagtibayin at ipatupad sa kanilang jurisdiction. Meron bang pagtutol? Walang naririnig na pagtutol ang tagapangulo. Ang resolusyon na nagdedeklara sa Municipal Ordinance number 2022-03 bilang ng bayan ng Torrijos bilang nasa kanilang kapangyarihan upang pagtibayin at ipatupad sa bayan ng Torrijos ay atin na ngayong pinagtitibay. Kagalang-galang ng tagapangulo, inihiling ko po na kilalanin ang chairperson ng Committee on Transportation para sa kaukulang pagpasa ng isang resolusyon. Number 10. Ang tagapangulo ng Komite ng Transportasyon ay ating kinikilala, Kagalang-galang Mangkukang. Magandang umaga po, binibining tagapangulo, at ating pong pasalamat sa pagkilala ng ating floor leader. At dito po sa ipinadalang liham at ipinadalang batas pambayan ng bayan ng Buwak, formal po natin itong inimungkahi na bigyan ng pagpapatibay ang kanilang ordinansa na may numero 2022 na may guhit 344 na may titulong isang ordinansa na binibigyan ng pagpapatupad para sa 3 taong Motorized Tricycle Legislative Franchise or MTLF sa bawat individual na aplikante na kung saan ay nakakumpleto ng kanilang mga mandatong kinakailangang mga dokumento na ito po ay nasa ilalim ng kanilang batas pambayan bilang 2015 na 158. So formal po ito ang minimungkahi ng representasyong ito na bigyan ito ng pagpapatibay at ito ay magamit na ng pamalaang bayan ng Buwak. May formal na mungkahi para sa nabanggit na resolusyon ang Kagalang-galang Mangkukang, sinugundahan Kagalang-galang Manggol upang pagtibayin ang resolusyon para sa Municipal Ordinance number 2022-344 ng bayan ng Buwak. Meron bang pagtutol? Walang naririnig na pagtutol ang tagapangulo. Sa puntong ito, ang resolusyon na nagdedeklara sa Municipal Ordinance number 2022-344 ng Bayan ng Buwak na may titulong an ordinance granting the 3 years motorized tricycle legislative franchise to individual applicants who completed the mandatory requirements and standards under Municipal Ordinance number 2015-158 as specifically named ay atin na ngayong pinagtitibay na nasa kapangyarihan ng nasabing LGU upang pagtibayin at ipatupad. Kasunod po ay ang resolusyon kaakibat ng report ng Committee on Civil Society Organization. Hinihiling ko po na kilalanin ang chairperson ng Committee on Civil Society Organization. Para sa anong item na nga po yan? Para sa accreditation. Ang kagalang-galang Mercy Rehano ay atin ngayon kinikilala. Maraming salamat po sa ating tagapangulo.
Inimumungkahi po inimumungkahi ko po sa kapulungan ito na pagtibayin ang mga samahan pampubliko na may kahilingang magkaroon ng akreditasyon ang mga galing sa Tagalog nitong sa civil society organization para sila ay maging representative ng ating local special local special body. Akin pong inimumungkahi na ito ay ating maaprubahan. Maaari po bang hilingin sa kagalang-galang na Mercy Rejano na muling banggitin ang 18 asosasyon na atin po ngayong i-accredit? Na ang mga sumusunod na mga kasapi ay magiging kasapi sa local special body ay ang mga sumusunod. Marinduque Council for Environmental Concerns, MASEC, Binded Buena Vista Balanacan Bound Carrier Transport Cooperative, number 3, Luzon Datum Transport Service Cooperative, number 4, MR Multipurpose Cooperatives, number 5, Tanod Bayan Contract Agreement Tabak Guardians Brotherhood Incorporated, number 6, Kawit Butterfly Breeders Village, number 7, Marinduque Social Action Multipurpose Cooperatives Masamko, number 8, Kabalikat ano yun ay Kabalikat Civicom 475 Marinduque Chapter, number 9, National Chaplain of the Philippines Marinduque Chapter, number 10, Alpha Pi Omega Marinduqueño nagkakaisa sa diwa, isip at nasa Apumandin, number 11, Marinduquer Foundation Incorporated, number 12, Marinduque Union of Cooperatives, number 13, Marinduque Diocesan Development Cooperative, number 14, React Philippines Incorporated, the Moriones Group, number 15, Marinduque Tourism Association Incorporated, number 16, Philippine Rural Reconstruction Movement PRRM Marinduque Chapter, number 17, Marinduque Guardians Brotherhood Incorporated, and number 18, I Rise and Advocate for Marinduque Province Incorporated. Sa ating pong tagapangulo, ito po ang 18 kasapi para sila po ay humingi ng akreditasyon na maging membro ng local special body. Maraming salamat po. And I move for the accreditation, for the approval. At aking pong hinihiling na ito po ay ating pagtibayin at bigyan ng akreditasyon. Maraming salamat po. Meron pong omnibus motion mula kay Kagalang-Galang Mercy Rejano, pinangalawahan ni Kagalang-Galang Mangkukang, Kagalang-Galang Leva. Madam Chair, meron lang po akong nais na bago po i-rule. Kagalang-Galang Manggol, ano po ang nais ni Kagalang-Galang Mangkukang? Marami pong salamat. Nais ko po sana na bago po natin ibigay ang resolusyon ng akreditasyon o pagkilala sa ating mga napili na mga organisasyon, asosyasyon, kooperatiba dito sa ating lalawigan ng Marinduque, na kung saan ito po ay makasama natin sa Provincial Development Council. Hinihiling ko po sa tagapangulo ng Lupon ng kooperatiba na kung maaari po sana ay ang mga pangulo o ang any representative galing po sa bawat samahan na binigyan natin ng akreditasyon ay makita natin at makausap natin
sa isang araw ng ating pagpupulong upang makilala natin kung sino-sino naman yung mga tao na nasa likod ng mga organisasyong ito. Maraming salamat po, Binibining Tagapangulo. Kagalang-galang Rehano, meron pong Bilang po pagtugon sa kahilingan ng ating mahal na miyembro ng ating komitiba, ito po ay kapag po bibigay na natin ang accreditation, tayo pong lahat ay iniimbitahan na maging presente dito sa ating bulwagan kasama ng ating mahal na Vice Gobernador, na tayo pong lahat ang magdi-distribute ng accreditation certification para po nakilala po natin at pwede po tayong magsama-sama dito sa ating session hall. Galang-galang Mangkukang. Maraming salamat po sa positibong pagtugon ng ating gentle lady from Santa Cruz at tagapangulo ng Lupon ng Kooperatiba, at akin pong suwestyon na kung maaari ay ibigay at i-distribute o ipamahagi ang nasabing mga sertifikasyon ng akreditasyon sa araw po ng ating regular na pagpupulong. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Ganun po naman talaga ang sistema. Maliban sa resolution, ay nagbibigay din ng isa pang dokumento, ang Certificate of Accreditation. So, meron pong mungkahi mula kay kagalang-galang Rehano at pinangalawahan ni kagalang-galang Leva, kagalang-galang Mangkukang, kagalang-galang Manggol. Meron bang pagtutol? Kung wala po, ito po yung omnibus motion, subalit individual resolutions po ang ating ibibigay. Ang omnibus motion para po sa pag-approve ng isang resolution na kinikilala bilang accredited organizations ang mga sumusunod: Marinduque Council for Environmental Concerns, Binded Buenavista Balanacan Bound Carriers Transport Cooperative, Luzon Datum Transport Service Cooperative, MR Multipurpose Cooperative, Tabak, Tanod Bayan Contra Crimen, Guardians Brotherhood Inc., Kawit Butterfly Breeders Village, Marinduque Social Action Multipurpose Cooperative, Kabalikat Civicom 475 Marinduque Chapter, National Chaplains of the Philippines Marinduque Chapter, Alpha Phi Omega Marinduqueñong nagkakaisa sa Diwa, ISIP, at NASA, Marinduque Foundation Incorporated, Marinduque Union of Cooperatives, Marinduque Diocesan Development Cooperative, React Philippines Incorporated, Moriones Group, Marinduque Tourism Associations Incorporated, Philippine Rural Reconstruction Movement Marinduque Chapter, Marinduque Guardians Brotherhood Incorporated, I-Rise and Advocate for Marinduque Province or IRAMP ay atin na ngayong pinagtitibay. Binibining Tagapangulo, inihiling ko po na kilalanin. Base po sa rekomendasyon din ng komite ay susulatan sa pamamagitan ng Secretariat ang Marinduque Moriones Transport Cooperative para sila ay maigabay sa pag-satisfy ng mga ilan pang requirements na hindi pa nila nai-submit. And sa susunod na sesyon, sa unang regular na sesyon ng Sangguniang Palalawigan sa September 9 ay atin pong iimbitahan ang lahat ng mga accredited organizations upang personal na ibigay sa kanila ang kaukulang resolusyon ng pagkilala at Certificate of Accreditation. Kagalang-galang Leva. Mahal na Tagapangulo, inihiling ko po na kilalanin natin ang Chairperson ng Committee on Youth and Sports Development para sa pagpapatibay ng dalawang resolusyon, Proposed Resolution number 2022-39 and Proposed Resolution number 2022-41. Kagalang-galang Rosales. Maraming salamat po sa ating Tagapangulo, Binibining Angeles. Inahain na resolusyon bilang 2022-39 at ito po ay hinihain ng ating minamahal Bukal Bernardine Office Mercado na may kapareho rin pong nilalaman na hinihain naman po ng ating
Vice Governor Adeline M. Mangales ng Proposed Resolution number 2022-41. Ang resolution po ng pagkilala kay Mr. Archie Larga for being awarded as the Popular Educational Creator of the Year in the recent held 2022 TikTok Awards Philippines. At ito po ay ating inihaing pagtibayin at maaprubahan. Sa mungkahi po ni Kagalang-Galang Rosales, pinangalawahan ni Kagalang-Galang Leva, ang magkasamang resolusyon na nagbibigay ng pagbati at na may titulong resolution congratulating Mr. Archie Larga for being awarded as Popular Educational Creator of the Year in the recently held 2022 TikTok Awards at sa pagiging katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng epektibong impormasyon sa mga Marinduqueño at sa publiko ay okay lang po ba ang presiding officer ay nagbigay ng dagdag na sapagkat ang intention po ng tagapangulong ito ay i-congratulate siya hindi lamang po dun sa TikTok award niya, kundi napanood ho ng inyong lingkod yun hong kanyang mga video at nakita rin natin talaga ang naging mahalagang papel ni Archie, lalo na sa panahon ng pandemya na kailangan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa medisina. Kaya maganda rin hong ma-highlight yun, na isa yun sa ating ipinagpapasalamat sa kanya. So meron hong mungkahi at pinangalawahan, meron po bang pagtutol? Ang resolution ho na may titulong congratulating Mr. Archie Larga for being awarded as Popular Educational Creator of the Year in the recently held 2022 TikTok Awards of the Philippines and being an effective partner of the provincial government in giving service to the people ay atin na po ngayong pinagtitibay. Kagalang-Galang Leva. Dagdag na kahilingan po ng dalawang pangunahing may akda ay itala bilang katuwang na may akda Kagalang-Galang Bernardine Office Mercado at ang pangalawang punong lalawigan Adeline M. Mangales. Kaugnay rin po niyan ay siguro po ay mainam daw po na maimbitahan natin siya sa susunod na pagpupulong para mag-TikTok. Sa susunod na pagpupulong at para maiabot sa kanya ang maayos na kopya ng isang resolusyon. Yung nakalagay po naman sa magandang frame. Ano po? Opo. Maraming salamat Kagalang-Galang Leva at atin pong iimbitahan si Ginoong Archie Larga sa atin pong pagpupulong sa September 9. Meron pa pong ibang tatalakayin, Kagalang-Galang Leva? Hinili ko po na kilalanin po natin ang Kagalang-Galang na bukal mula sa bayan ng Buwak para sa pagpapatibay ng Resolution number 2022-40. Salamat po. Kagalang-Galang Dindin Office Mercado ay nire-recognize. Minumungkahi ko pong pagtibayin ng isang resolusyon sa salitang English na po. Resolution congratulating the Bureau of Fire Protection, BFP, Marinduque for being hailed as the best provincial office in the Mimaropa region for 2 consecutive years. Minumungkahi ko pong pagtibayin ang nasabing resolusyon. Meron po bang sumisigunda? Pinapangalawahan ni Bokal Lim, Bokal Rosales ang meron po bang pagtutol? Walang naririnig na pagtutol. Ang resolution po na may titulong Resolution congratulating the Bureau of Fire Protection Marinduque for being hailed as the best provincial office in the Mimaropa region for 2 consecutive years ay atin na po ngayong pinagtitibay.
Mr. Chair. Kagalang-galang Opo. Office At Mercado. nais ko rin po sanang maimbitahan din po siya ng personal para personal po nating maiabot sa kanya ang nasabing resolution. Maraming salamat po. Ang representante rin po mula sa Bureau of Fire Protection ay imbitahan din po natin sa susunod na sesyon sa September 9 para formal na maiabot sa kanya sa kanila ang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. So medyo marami po tayong magiging panauhin sa September 9. Kagalang-galang tagapangulo, diyan po nagtatapos ang ating mga takdang gawain para sa araw na ito. Wala pong di itinakdang paksa para sa araw na ito. Wala rin pong panukalang ordinansa para sa ikatlo at huling pagbasa. Kung wala na po ay maraming salamat sa isang produktibong pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. May announcement pa, kagalang-galang Leva? Kung wala na pong paksang tatalakayin, na iniling ko po na itindig na po ang pagpupulong sa araw na ito hanggang sa susunod na ikasyam ng Setyembre taong 2022 sa iganap na ikasampu ng umaga. Ang ikawalong regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque ay formal nang itinitindig hanggang sa susunod na sesyon sa Setyembre 9, taong kasalukuyan. Magandang araw pong muli. Ito pong muli ang inyong Vice-Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Lynn Angeles, magbibigay ng konting report sa inyo tungkol sa naging activities natin ngayong araw na ito. It was a busy day dahil tatlong mahalagang activities ang ating isinagawa. Una po ay nagkaroon kami ng regular na sesyon ngayong araw na ito, bagaman at usually ay every Friday ang aming session, pero napagkasunduan ho na for this week ay ginawa naming Wednesday sapagkat may hinahabol ho kami na accreditation requirements ng DILG para sa mga accredited NGOs. So, nagkaroon ho kami ng regular session ngayon at ibabalita ko ho sa inyo ang ilan sa naging highlights ng aming regular na session ngayong araw na ito. Pagkatapos po noon ay umupo ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan kasama ang ilang staff para magsagawa ng tinatawag namin na post-training, post-activity assessment sapagkat nanggaling nga po kami sa isang 5 araw na training course sa UP-NCPAG at minarapat ho naming maupo pagbalik namin agad dito sa lalawigan ng Marinduque para mapagkasunduan kung ano na ang mga steps na gagawin namin kung saan magagamit namin ang training na aming ang mga lessons and learnings mula sa training na aming dinaluhan.
Pagkatapos po noon, ay ngayon nga ho ay medyo gabi na. Kadarating ko lang ho, pero andito pa rin ho ako sa aking opisina. Kadarating ko lang ho mula naman sa katatapos na tourism strategic planning ng paras naman sa turismo dito sa ating lalawigan, kung saan tayo ay nagbigay ng konting inputs at closing message. So yun ho munang highlights ng ating session ngayon. Nag-render po ng privilege speech ang ating kasama na si Bocaldindin Opis Mercado tungkol sa nangyaring distribution ng AIX ng DSWD. Ang kanyang naging kahilingan ay sana ang mga susunod na distribution ay maging mas maayos at mas maging epektibo ang distribution na isasagawa nitong mga AIX assistance para sa ating mga kababayan ng DSWD. Nilinaw din po sa privilege speech sa talakayan na ang distribution hong ito ay direktang ginagawa ng Department of Social Welfare and Development. Ito po ay kaugnay sa akala ng marami na ang provincial government ay bahagi ng distribution. Ang distribution ho ngayon ng AIX na ito ay ginagawa directly ng Department of Social Welfare and Development. So meron ho kaming magiging kalatas as an offshoot of that privilege speech para sa ating mga katuwang sa DSWD hinggil sa ilang tawag o rekomendasyon para higit na mas maging maayos ang mga isasagawa pang distribution ng AIX sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Pagkatapos po noon ay meron hong mga ilang items na na-refer sa iba't ibang committee. Kasama na ho sa items na pinag-aaralan ng committee ngayon ay ang bagong activity design at guidelines para sa ito yung PGM Love. Medyo may konting level up ang programang ito ng provincial government at sa hiling ng ating gobernador ay medyo magkakaroon pa ng improvement at ibang mekanismo, dagdag na mekanismo para sa PGM Love. Gayun din ay merong para sa pag-purchase ng lupa para sa Kadiwa Warehouse na isinusulong ng provincial government. Ito'y para ho tulungan ang mga magsasaka. Isa rin ho sa na-i-refer ay yun hong mga ilang supplemental appropriation na naman na hinihiling ng ating mga katuwang mula sa hospital ng District Hospital ng Santa Cruz, gayon din sa Torrijos Municipal Hospital. Nangangailangan sila ng dagdag na pondo at yan ho ay inirefer sa tamang komite. Ilan pa rin sa mga nai-refer sa committee ay ito hong request ng gobernador para bigyan na siya ng pahintulot na mag-enter into an implementation management agreement with the Department of Agriculture. Ito po ay para sa isang malaking proyekto, grant mula sa DA through World Bank through the Department of Agriculture para sa improvement ng Kaganhaw, Amingon, Maybo Farm to Market Road sa munisipalidad o sa bayan ng Buwak. Ang 106 million pesos, 583,000 pesos ang value po nito, 106 million plus ang value po ng grant na ito mula sa World Bank sa pamamagitan ng Department of Agriculture. At matapos ho ang mahabang proseso ay awa ng Diyos, inilalatag na po sa amin ang isang implementation management agreement kung saan ang ating gobernador ay hinihiling niya na mabigyan na siya ng authority para ito ay mapirmahan sa pangalan ng provincial government. Ito po ay agreement with the Department of Agriculture. Ito yung na-refer din sa komite para mapag-aralan pa ho yung ilan sa mga provision at mas maunawaan, noting na ang ilan ho sa aming mga kasama ay mga bago sa sanggunian at hindi naman naging bahagi ng mga previous processes para po sa proyektong ito. Meron din hong mga iniakyat muli na mga ordinansa mula sa iba't ibang bayan para i-review ng sangguniang panlalawigan. Ilan ho sa mga naaprubahan na mga resolution at ordinansa ay una ho yung Municipal Ordinance number 2022-6
ng bayan ng Torrijos na nagre-reclassify ng ilang position sa pamahalaang bayan ay naaprubahan na po o naideklara na valid and operative. Gayon din ang Municipal Ordinance number 2022-344 naman mula sa bayan ng Buwak. Ito po yung ordinansa na nagpo-provide ng 3-year motorized tricycle legislative franchise para sa mga ilang kwalipikadong kababayan. Naaprubahan na po yan. Gayon din yung isang resolution na nagpo-provide ng assistance in the amount of 300,000 pesos para sa bayan ng Torrijos para sa celebration ng Battle of Pulang Lupa. Naaprubahan na rin po yan. Meron din hong naaprubahan na resolution para mabigyan ng authority ang ating gobernador to sign into a deed of donation with Multi-Health Solution Enterprise. Ito naman po ay para sa donation ng 1 unit na F200 SD biosensor machine na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Salamat ng marami sa Multi-Health Solution Enterprise. Malaking bagay po ito. Marami pa hong mga ilang resolusyon. Kinilala po ang ilan sa mga naging katuwang sa serbisyo publiko at gayon din ang mga nagbigay ng karangalan sa ating lalawigan, kagaya po ni Ginoong Archie Larga ay nagkaroon ho ng resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan congratulating him and thanking him for being an effective partner ng provincial government, lalo na po at siya ay nanalo bilang Popular Educational Creator of the Year sa recently held 2022 TikTok Award. So malaking bagay ho ito para sa lalawigan. Hindi lang ho yung award, kundi yung talagang tulong na nagagawa ng kanyang mga video para itaas ang kamalayan ng ating mga kababayan, hindi lamang mga Marinduqueño, kundi mga iba pang mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng mundo para maitaas ang kanilang ang ating awareness pagdating sa mga medical concerns na ipinapalabas niya sa kanyang video. Binigyan din ng pagkilala ang Bureau of Fire Protection, Marinduque, for being hailed as the best provincial office sa Mimaropa region. Gayun din, isa sa naging highlights at dahilan kung bakit ginawa namin ang session na Wednesday for this week ay sapagkat ito ho yung deadline para ma-accredit ang mga organizations na nakapasa base sa guidelines ng DILG bilang accredited NGO or accredited members ng civil society organizations sa provincial government. At ngayong araw nga pong ito ay na-accredit ang nasa 18 NGOs at member ng civil society organizations mula sa iba't ibang larangan, iba't ibang sektor na tinututukan na in terms of services they are rendering ay na-accredit ang 18 NGOs bilang accredited NGOs ng Sangguniang Panlalawigan at magiging katuwang ng provincial government sa pamamahala, bahagi ng participatory governance na isinusulong din po at isinasagawa ng lalawigan ng Marinduque ng provincial government. Maliban po dito, on review, ay naipasa ang isang resolusyon na nagpapatibay o nagdedeklara sa Supplemental Appropriation number 2 under Appropriation Ordinance number 2 Series of 2022 ng Bayan ng Buenavista in the amount of 4,590,875 pesos and 39 cents. So, idineklara na po ito ng Sangguniang Panlalawigan to be valid, operative, and within the authority of the said LGU to enact. Gayun din po, para naman sa Bayan ng Gasan, on review po ay naipasa rin ng Sangguniang Panlalawigan ngayong araw na ito ang resolusyon na nagdedeklara naman sa Supplemental Budget number 2 ng Bayan ng Gasan under Appropriation Ordinance number 2 Series of 2022 involving an amount of 742,569 pesos and 18 cents. At ito hong mga supplemental
appropriation na ito ay idineklara ng Sangguniang Panlalawigan to be valid, operative, and within the authority of the Sangguniang of the said LGU to enact. So, yun ho, ang susunod naming session ay sa September 9 at ako'y magre-report po na patuloy sa inyo kung ano pa ang mga ibang tinatalakay ng Sangguniang Panlalawigan sa bawat session namin. Maikli lang ho ito, hindi ho ibig sabihin ay yun lang ang aming pinag-usapan. Ang binabanggit ko lang po sa inyo ay yung nagkaroon ng final na approval ng mga ordinansa at resolution. Pero yun hong mga items na nirefer at pinag-aaralan pa at patuloy na pinag-uusapan pa ng Sangguniang Panlalawigan ay hindi ko po muna babanggitin sa inyo. Babanggitin ko na lamang po kapag naaprubahan na. Gayun din po, pagkatapos ng session, kagaya ng binanggit ko sa inyo, ay merong isinagawa kami na post-training activity assessment sapagkat kami ay nanggaling nga po sa 5-year training course. Hindi naman pwedeng pagkatapos ng training ay ganun-ganun na lamang dahil yan po ay pera ng taong bayan ang aming ginamit. Kaya ang amin hong naging commitment ay ibabalik namin po iyan in terms of services, in terms of efficient and effective service delivery. Kaya po kami ho ay nagkaroon ng brainstorming, nagkaroon ng pagbabalik sa aming mga learnings and nagsagawa ng ilang mga broad strokes planning na magagamit namin sa mga aming mga activities na gagawin sa mga darating na araw at mga darating na buwan. Hopefully ay makatulong talaga ito at may konkretong maging resulta na mararamdaman po naman ninyo. At bago nga po matapos ang araw, inabot na ng medyo madilim na, ay umattend naman tayo sa isinagawang two-day strategic planning sa panguna ng Provincial Tourism Office. May mga ilang bisita na consultant na nagbigay ng gabay ang dating Undersecretary ng Department of Tourism, si dating Yusek Danny Corpus. Gayon din ang consultant Art Corpus. Ng expertise naman ay sa urban planning ay naging resource persons nila. Marami hong napag-usapan doon. Medyo na-validate ang contents ng ating Marinduque Tourism Development Master Plan na ngayon ho ay nag-exist at the same time ay may mga bagong inputs na ibinigay ang mga dumalo doon. Ako po'y naniniwala na napaka-dedicated at napaka-passionate po ng mga dumalo doon mula sa mga katuwang mula sa ibang bayan, sa provincial government, gayon din mula sa pribadong sektor. Sabi ko nga ni po, ang tourism industry ang inaasahan natin na magiging sentrong industriya talaga sa lalawigan ng Marinduque at bagaman at medyo marami pang dapat gawin ay makakaasa po kayo na ang inyong mga nanunungkulan kasama ang mga katuwang sa pribadong sektor ay hindi po humihinto sa paggagawa ng mga activities, ng mga aksyon na inaakala natin na makakapag-ayos paunti-unti sa mga dapat ayusin para marating natin ang ating ini-envision para sa ating lalawigan bilang na maging sentro ng turismo, hindi lamang dito sa ating rehiyon, kundi sa bansa. So, sabi ko nga po, there are still many things to be done, but in as much as there are many committed people who continue to commit, tumataya ng oras, ng panahon, ng resources, ay we are on the right track. At dalangin lang natin sa Panginoon, maganap nawa rin ito ng naayon sa kanyang kalooban. Magandang araw po at magandang gabi na ata, pero magandang araw po sa lahat. Muli po ito ang inyong Vice-Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Lynn Angeles. Natapos po ngayong araw na ito, Biyernes ho, ang aming ginanap na 5-day training on legislative productivity and enhancement dito sa UPNCPAG dito sa Diliman. At maraming salamat talaga. Ito'y naging napakalaking biyaya
para sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. Alam po ninyo, ang mga training na kagaya nito ay hindi naman din bago sa amin dahil alam po naman natin na ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque ay binubuo na rin ng mga veteranong lokal na mga mambabatas. Gayunpaman po, ang training na ito po ay talagang nakatulong upang mas higit pa na matuto kami at ma-level off ang bawat isa sa aming kaalaman, sa aming karanasan, sa aming expectation upang sama-sama kami na makapag-identify kung saang direksyon namin dadalhin ang Sangguniang Panlalawigan lalo na sa loob ng 3 termino namin. Napakalaking bagay at ako'y naniniwala na malaki ang magagawa po nito para sabay-sabay kami magkaroon ng common na direction. Sabi ko nga, ang Sangguniang Panlalawigan parang bangka po yan eh. Kami ay sasagwan at harinawa dahil na rin sa training na ito, kami ay makasagwan na may common direction at may tamang pacing sa aming pagsagwan, hindi ho yung iba-ibang direction. Ano po? At salamat sa Center for Local and Regional Governance ng UP NCPAG dito sa Diliman. Salamat sa ating mga naging kasabay ko, mga naging kaklase ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Mindoro Occidental sa pangunguna ni Vice Governor Diana. Salamat din sa ating mga kapamilya sa Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. Kasama na siyempre ang aming secretariat. Ako po tuwang-tuwa talaga na sa training na ito ho, kami po ay halos lahat nag-attend at gayon din ang mga critical na mga miyembro ng aming secretariat ay naroon din dahil alam niyo po ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan dahil kami ay may termino, we come and go. Pero ang mga miyembro ng secretariat po, yan po ang makakatulong para magkaroon ng continuity at sustainability yung ginagawa na magaganda ng Sangguniang Panlalawigan. Kaya maganda na yung aming nalalaman ay nalalaman din nila, yung aming lente na ginagamit sa pamumuno ay nalalaman din nila at nauun din nila. So thank you at salamat sa ating mga kapamilya sa Sangguniang Panlalawigan at higit sa lahat, salamat sa mamamayang Pilipino at mamamayang Marinduqueño na nagbigay sa amin ng mandato at kagaya ng binanggit ko kanina sa closing ng training course na ito, alam namin na we gained more and we learned more because of this training, which means that we have more accountability, we have greater responsibility. Dahil sabi nga ni, the more na meron kang nakuha, the more na mas marami ang iyong accountability at responsibility. Rest assured po na ang investment na ito ng mamamayang Marinduqueño sa amin ay pipilitin naming ibalik sa inyo sa pamamagitan ng mas efisyente at mas effective na pamamahala.